Pilipinas, ang oras po, 6:39. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito po ang programang Dos Kumpanieras. At ako po ang nagsasalang panyera ng bayan. Sa ngalan po ni Attorney Cam, ako po si Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. 9 na po sa buwan ng Hulyo. Ilang tulog na lang. Anniversary na ng DZRH, ang ating 85 taon sa serbisyo. Dos Kumpanieras. Kumusta po kayong lahat? Hindi ko alam kung malamig o mainit sa labas. Kanina pa po ako sa loob So hindi ko na masyadong titingnan kung ano na ba ang sitwasyon sa labas. Pero sana po yung mga natatraffic dyan, ingat-ingat po kayo. Yung mga pauwi pa lang, ingat po sa pag-uwi at magbaon po ng matinding pasensya or mahabang pasensya kung kayo ay natatrap pa sa traffic. Anyway, 6 days to go before, sasabihin ko sana before Christmas. Fiesta po kasi dito sa DZRH, sa 15, meron pa rin kaming event sa 17, kaya antabayanan po ang mga activities. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang aming Operation Tulong sa mga activities. Kanina nagbigay tayo ng mga pangkabuhayan showcase sa ating mga kababayan na naghihikahos, kasama po ang aming mga partners. At syempre, may mga ganyan pa pong mga ganap sa mga susunod na araw. Dos Kumpanieras. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Pagpapatuloy po sa ating talakayan, kaugnay sa mga naiwan natin kagabi. Dahil syempre, sunod-sunod po ito kapag pinag-usapan po kasi ang mga titulo, lupa, wala pong katapusan ang mga questions niyo. Bagaman at binibigyan ko sana ng pagkakataon ang iba pang mga topics, pero mahirap po kasing bitawan kapag po yung topic nasusundan ng mga sunod-sunod na mga katanungan. Dos Kumpanieras. Kasi po kagabi dahil sa talakayan natin kagabi, yung question ni Ariel, attorney, yung lupa pong matagal na sa amin ay biglang napatituluhan ng iba. Tapos meron pang question dito si Gina Detera, I hope you are watching tonight. Sabi niya, attorney, ask ko lang po, wala po palang attorney. Sabi pala niya, ask ko lang po, ma'am, yung lupa namin may titulo pero Spanish pa. Pero po may nagsasabi, may title sila, 1980 pa. Legit po ba ang title nila? At paano po yun? Amin na ang nauna na po kami. Ayan. Dos Kumpanieras. Pagkatapos, si Vani, or Bane, I don't know how you pronounce your name, pero sabi niya, ask ko lang po ma'am sa lupa namin, more than 100 years na po ang aming pamilya. Mula pa po sa great-great-grandfather ng father ko. May nag-send po sa amin ng demand to vacate daw po kasi may title daw po sila. Ano po ang gagawin namin? Ito na yung question. I hope you are watching tonight. Vani or Vane ng Maribeles, Bataan. Dos Kumpanieras. So yung tatlo po na yan na nagpadala ng mga messages sa atin. I hope you are watching tonight and kung hindi po ninyo mahabol, pwede po ninyong i-replay ang ating talakayan dahil recorded naman po ito at live po tayo sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube. Live din po tayo sa DZRH Dos Kumpanieras Facebook page, in which case na mababalik-balikan po ninyo ang ating mga tinatalakay every night. Live din po tayo sa DZRH News Facebook page at live din tayo sa DZRH News Television Facebook page. So yung tatlong pages na yan, maaari po ninyong balikan ang ating mga talakayan dahil nandyan po lahat yan. Dos Kumpanieras. At kung kayo po ay may parehong problema, Maari pong magkaroon kayo ng idea kung ano ang magiging approach ninyo dahil bagaman po at wala pong substitute sa pagkonsulta ng
personal or face-to-face with your lawyer, at least with the background po, no? Magkakaroon po kayo ng idea kung ano ang mga dapat o yung mga relevant na questions na pwede po ninyong i-discuss or relevant topics na pwede po ninyong i-discuss kung sakasakali, no? Magkukonsulta kayo ng personal sa inyong abogado. Kasi syempre, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay pare-pareho ang style ng mga abogadong iba. Napakatipid mag-discuss, no? Napakatipid magbigay ng impormasyon dahil lang iniisip lagi, diskarte ko to. Pero karapatan po ninyo, no, bilang kliyente, no, na mabigyan ng tamang impormasyon or sapat na impormasyon para po at least kayo, makadiskarte kayo kung ano ang maari ninyong gawin sa property ninyo, lalo na kung ito ay kinakamkam na ng iba. Dos Compañeras. Siyempre, wala pong substitute, no? Again, wala pong substitute sa personal na pagkonsulta sa abogado dahil yaan pong mga applicable na yung mga relevant provisions of the law na pwedeng ma-apply sa inyong kaso, sa inyong sitwasyon, nakadepende po sa facts, nakadepende po sa available na ebidensya, even po yung mga petsa, nagmamatter po ito, ano, sa mga kaso-kaso. Kaya po, no, I suggest habang nakikinig kayo, mag-notes din po kayo at kung may pareho kayong problema, pwede po ninyong maitanong sa inyong abogado, no, kapag ka po kayo ay nag-set ng appointment sa kanila. Dos Compañeras. So, magandang gabi po muna before we proceed sa ating talakayan. Magandang gabi sa iyo, Phil Barbie, dyan sa Sipalay City, sa Negros, si Ray Mendoza, Larry Tago, at syempre itong si Hilario Enriquez at nag-iisang Gael Enriquez. Magandang gabi sa iyo, Kuya Mario Manuba, dyan sa Department of Agrarian Reform sa Marinduque. Department of Agrarian Reform ka ba or Department of Agriculture? Diyan sa Buwak, Marinduque at Tita Rose and Tito Irog, magandang gabi sa iyo. Kuya Mario Manuba, magandang gabi. Mami Belen Rivera, Renato C., Maricor Angeles, Joby Barbecho, nanonood sa atin dyan sa Caramoan. Etong si Violeta Montecalvo Zambrano, and Tita Ami Miraflor Garcia, Raul Destacamento, Charo Abraham, Eduardo Narvaez, Roxanne Costo, ganyan din si Tita Ami Miraflor Garcia. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dos Compañeras. Bigyan ko lang po muna kayo ng title, ng kaunting background, ano, dahil relevant po sa ating talakayan itong mga, itong history, kung paano nag-umpisa itong pagpapatitulo ng property. I think na I have discussed this with you sometime basta alam ko naka-leave si Attorney Cam, naka-maternity leave si Attorney Cam, tinilakay ko ito. But, hindi ko lang matandaan kung this maternity leave o yung nakaraan pa dahil 2 beses na pong nag-maternity leave si Attorney Cam since nag-start ang Dos Compañeras. Pero, no, ay natatandaan ko, tinalakay ko na ito with you. Nag-umpisa po yung pagpapatitulo ng lupa natin during the Spanish time o yung panahon ng mga Kastila. Kasi kung matatandaan po ninyo, sinakop tayo ng mga Espanyol, ng mga Kastila. At doon, nung panahon po nila, sinasabi po, no, yung daw pong lahat ng lupa ay naging exclusive na pagmamay-ari or dominion of the Spanish Crown, no, na sila ang may control sa lahat ng mga lupa dito sa Pilipinas. At syempre, tanging ang Espanyan lamang ang maaring mamahagi nito, no? Kaya po nagkaroon dati na ang mga Spanish title. Kasi relevant po ito sa ating talakayan because yun pong question ni Gina De Terra, and I hope you're watching, meron pa silang Spanish title. No, so naisabatas po yung tinatawag na Moral Law of 1894 at binibigyan lamang po yung mga kababayan natin, ang mga Indio, binibigyan lamang po ang mga Pilipino or mga Indio ng hanggang 1 taon para maiparehistro ang kanilang lupa. Kung hindi, automatic po ito state-owned. Di ba, yun din po yung pinag-umpisahan or pinag-ugatan ng tinatawag natin na Regalian Doctrine. Lahat ng lupa dito, ang pagmamay-ari ng Estado. Ayan. Dos Compañeras. Dumating po, nung tayo ay isinuko ng mga Kastila sa mga Amerikano, sabi nga mga Amerikano, no? Nagkaroon, sinabi po na hindi na kailangan o hindi na nag-ooperate itong Spanish registration at ito yung tinatawag na Spanish title under Spanish mortgage law. Yun, sabi ng
sabi ng mga anong panahon ng Amerikano. At nagkaroon na po ng Land Registration Act of 1902. Ito yung Act number 496 na sinasabi na magkakaroon na ng registration sa ilalim naman ng torrent system. Pero sa ilalim po, originally, sa ilalim ng torrent system of registration, no? Yun pong mga property mo, no? Yun pong mga property mo na na-issuehan na ng Spanish title, no, under the Spanish mortgage law, ay maaari mong applyan ng torrents title. Ibig sabihin, magre-reapply ka lang, ikaw nang may-ari, no? Ipapakumpirma mo lang ito sa pamamagitan ng pag-a-apply ng title under naman sa torrents system. Dos Compañeras. Pagkatapos na-issue po or nagkaroon po tayo ng batas o 1936, yung Commonwealth Act number 141, ito yung Public Land Act, kung paano ka naman makaka-acquire ng property mula sa mga pagmamay-ari ng gobyerno. Sinusuga ng PD 1529, no? Yung Property Registration Decree, kung paano mo naman mapaparehistro ang property na meron ka. Pero, no, yun pong, meron pong isang issuance, no? Presidential decree din, si Pangulong Marcos, na nagsasabi na, dapat within 6 months, maiparehistro mo na yung mga may Spanish title. Iparehistro mo na ito, at makuhanan mo na ng torrents title, Otherwise, itong mga Spanish title mo, hindi na ito magiging ebidensya ng pagmamay-ari. Ayan. Dos Compañeras. So yan po ang pinag-ugatan, no? Yung pinaka-summary lamang po ito, dahil napakahirap po, napakahaba po ng kwento nito. Pero more or less, dyan po nag-umpisa yung pagpapatitulo natin ng property. Ayan. So, yun pong questions ay sasagutin natin maya-maya lamang dahil itong si Het Del Moro ay nagmamadali na. Kailangan ko na daw mag-commercial. It's 10 minutes before 7 in the evening. Magandang gabi sa iyo, Kenneth Arevalo, Rico Bagisi, Mirna De La Cruz, Joby Barbecho, at maraming iba pa. Gayun din, magandang gabi sa iyo, mga taga-Department of Agrarian Reform sa Buwak, Marinduque. Dos Compañeras. Meron po tayong DZRH Malakas promo. Ang tanong, true or false, no? Ang principle na ang sino mang nakabili ng isang lupa under sa torrent system ay hindi na mananagot sa mga gusot na di nakikita sa titulo ay applicable lamang sa buyer in good faith. True or false, ipadala po bilang private message sa akin sa DZRH Dos Compañeras with your name, your Gcash number, at kung nasaan po kayo. Dos Compañeras. May mag-flash report ba? Or ano yan? Call? Call for what? Hindi ko naiintindihan, Hindi ako marunong mag-sign language, iha. Okay. Hindi ko rin naintindihan kung ba... Okay, may flash report pala. Okay. Saglit lang ha, Het Del Moro. Flash Report. Flash Report! Meron daw pong sumiklab na sunog sa isang industrial area sa Bustos, Bulacan. At ito ay nakataas na sa ika-4 na alarma. Ang detalye mula kay RH27, Noche Cacas. Noche! Attorney, tama ka dyan, nasa ika-4 na alarma na itong sunog na sumiklab sa isang residensya or industrial area sa barangay Bunga Mayor sa Bustos, lalawigan ng Bulacan. Sa ngayon, at batay sa ating nakuhang impormasyon mula sa Bustos, Bulacan Bureau of Fire Protection, malapit yung industrial area na nasusunog, attorney, ay malapit din sa residential area, kaya yung ilang mga residente ngayon ng barangay Bunga Mayor ay naalarma at yung iba ay nagsilikas dahil sa napakataas o napakalakas na apoy mula doon sa nasusunog na isang industrial. Abangan ang follow-up report mula sa kanunan sa Pilipinas sa DZRH. Ako si Nochika Castro, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report!
Maraming salamat sa iyo, Noche Cacas, kaugnay sa iyong report, yung sunog na sumiklab sa isang industrial area sa Bustos, Bulacan, na ngayon ay nasa ika-4 ng alarma. Antabayanan po ang ating mga follow-up reports kaugnay ng sunog na yan. At syempre, ingat po kung nandyan po kayo sa area at sinabi po magsilikas muna, bay unahin po ang inyong buhay, no? At ang mga ari-arian po, bagaman at mahirap ma-acquire, ay na-acquire pa din po eventually. At magbabalik po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, nakakasama pa rin po ninyo. Nagsisolong panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po nagsasolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Dito lang po sa Dos Compañeras at tinatalakay po natin ang tungkol sa yung mga agaw lupa. Kung nahahabol pa ba ang lupa kung napatitulohan na ng iba. At syempre, meron pa rin po tayong DZRH Malakas Promo at ang question, true or false? Ang principle na ang sino mang nakabili ng isang lupa under the torrent system ay hindi mananagot sa mga gusot na hindi nakikita sa titulo ay applicable lamang sa buyer in good faith. Ipadala po bilang private message sa akin sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. At syempre, with your name and GCash number. At kung nasaan po kayo at mamimili po tayo ng isang mananalo ng 500 pesos tonight. Dos Compañeras. Magpatuloy po tayo sa ating talakayan. Na-introduce ko na sa inyo yung torrent system. Actually, the original purpose of this, yung torrents title natin or torrent system ay hindi para mag-acquire ng ownership sa property, kundi makakuha ng ebidensya or patunay ng ating pagmamay-ari. Ayon na rin po doon sa isang presidential decree na inisyu ni Pangulong Ferdinand Marcos, yung mas matanda, na nagsasabi na lahat ng mga properties ninyo, na na-issuehan na ng title sa ilalim ng Spanish yung Maura Law, yung Spanish na pagpapatitulo ng lupa, dapat ay maiparehistro nyo uli, dahil kung hindi nyo paparehistro within 6 months ay hindi na ninyo yan magagamit pa, Kaya nga po nagkaroon ng problema itong si ano bang pangalan niya? Itong si Gina De Terra, na sinasabi niya, ay paano yun, attorney? Dahil yung lupa po namin ay merong title kami, Spanish title, pero meron pong nagsasabi na noong 1980 ay napatituluhan na nila, at tinatanong niya kung legit ba ito. So ang tanong ngayon, paano nga ba kung halimbawa, ikaw ay may Spanish title, tapos hindi mo na iparehistro, kasi nung araw naman po hindi po ba? Noong araw, especially during yung mas maaga-aga pa, bago pa itong 1970s, ano naman tayo di ba? Ang ating kaalaman ay depende lang kung tayo ay mga edukado sa mga naging talakayan sa mga kung ano man, dahil napakalimitado pa po ng access natin sa mga batas, in fact, nung ako nga ay law student, ifo-photocopy po namin ang lahat ng mga kaso na kailangan namin, dahil hindi naman pa po uso. Ganun na po ako katanda. Hindi pa po uso noon ang internet. Dos Compañeras. Lalo pa noong mas nauna pang mga panahon, dahil syempre, saan lang ba mababasa ang mga batas? Sa SCRA, hindi pa nga po SCRA sa Philippine Reports pa o kaya sa Official Gazette, At wala pa pong internet. So napaka-limited lamang po ng ating nalalaman pagdating sa mga batas o kung ano man, Even sa mga mga batas, Dahil batas, tungkol naman sa batas ang ating mga tinatalakay, Kaya marami po sa ating mga kababayan noon, lalo pa nung panahon ng mga Kastila, na hindi nakapagparehistro, ng kanilang property. Kaya nga po, bagaman they have been occupying the property for a long time, wala pong nangyaring registration, dahil sino lang po ba ang may access sa mga impormasyon na ito? Limitado lamang yung mga ano bang tawag doon? Hindi pa mga Indio ang mga tawag yung mga mestizo, di ba? Dos Compañeras. Dahil kung napanood po ninyo yung isang pelikula, doon nag-rely, Dahil kung napanood po ninyo yung mga pelikula, yung isang pelikula ni Piolo Pascual, hindi mga Pilipino ang tawag doon sa mga native, nung araw. Ang tawag sa kanila ay mga Indio, at yung mga Pilipino
Filipino, yung mga anak ng mga Kastila na ipinanganak dito sa Pilipinas. Yun ang mga Filipino. Yung mga anak ng ng original, yung native na taga dito sa atin, no, yung mga kalahi ko, tayo yung mga tinatawag ng mga Indio. Dos Compañeras. At napakalimitado lamang ng ating access sa impormasyon. Kaya syempre, hindi na tayo nakapagpatitulo ng property. Bagaman at supposedly, no, tayo ang mga maraming lupa dahil bago pa naman dumating ang mga Kastila dito sa Pilipinas, hindi po ba? Meron tayong sarili-sarili mga properties. Yan. It's just unfortunate na merong biglang nanakop sa atin at hindi. Kung hindi ninyo yan ipaparehistro, kontrolado yan na yan ng anong tawag doon, ng mga Kastila, ng pamunuan ng mga Kastila. Yan ang naging problema natin. But anyway, noon pong nag-umpisa yung Torrens system of titling, no? Ito po yung sinasabi na yung lahat ng mga lupa o property na merong na-issuehan ng Torrens title, no? Ito po ay pinapalagay na totoo, conclusive at pinapalagay na totoo, conclusive at hindi madadaig ng basta-basta kung ano lang, at kailangang mapatunayan na nagkaroon, no, ng pandaraya, panluloko at o kaya naman ay pagkakamali. Kaya na-issue ang title na ito para madaig o matalo ng isang matibay na ebidensya. Dos Compañeras. But generally, no, meron pong tinatawag na conclusivity at indefeasibility of title. Kapag nairehistro na at may titulo na ang lupa, kailangan na po itong tanggapin, igalang, paniwalaan, hindi lang ng mga ibang tao, kung hindi pati na rin ng gobyerno at lalong-lalo na ng korte, no? Kaya nga po kung halimbawa sinasabi ninyo, yung lupa ko yan, pero napatituluhan ng iba, kailangan po ninyo na matibay na ebidensya at kailangan ninyo itong ma-establish sa korte para matalo ninyo o madaig ninyo yung Torrens title na na-issue sa isang tao na naghahawak nito. Ayan. Dos Compañeras. Sabi po sa PD 1529, ito po yung Property Registration Decree, no, na ang nakabili ng lupa na may titulong nasa Torrens system ay hindi na mananagot sa mga interest na hindi nakikita sa titulo. Ibig pong sabihin, kung ano lang ang titulo, nasa titulo, yun lang ang kanyang pananagutan. Kaya nga po napakahalaga ng tinatawag natin na due diligence. Bakit, no? At paano ito ginagawa? Dapat yung ikaw ay buyer, no? Dapat ay tinitingnan mo yung kopya ng titulo at ini-inspect mo, meron bang mga restrictions? Meron bang mga limitasyon? Meron bang mga annotations or liens o pasanin na nakarehistro doon sa titulo ng property, no? So saan mo mahahanap itong mga liens or encumbrances or annotations na ito? Hindi mo ito basta-basta makikita sa titulo na kopya ng titulo na ang may hawak ay ang nagbibenta sa iyo. Bakit, no? May mga pagkakataon po na hindi naman isinusurrender for annotation ang kopya na nasa possession ng nagmamay-ari. Bakit? O syempre, ikaw ba naman, gugustuhin mo bang madumi ang title mo? May mga kung ano-anong mga annotation, especially, no? Kung halimbawa may ibang claimant dito, hindi mo isusurrender ang title mo sa kanya para ma-i-annotate ito. Kung ikaw, halimbawa ikaw, Het Del Moro, may interest ka sa property ko, hindi ako ang pupunta sa Register of Deeds para sabihin na, uy, nagkiklaim po si Het Del Moro doon sa property ko, isulat nyo po ninyo. Wala akong pakialam doon. Ang may interest na magpa-annotate nito ay si Het Del Moro dahil siya ang may interest sa property ko. So doon po sa Register of Deeds, kaya mga po napakahalaga na bago kayo bumili ng property, ay meron po kayong bagong kuha or bagong request or bagong issue na certified true copy mula sa Register of Deeds. Bakit kanyo? Dito po naka-annotate sa Register of Deeds yung mga
pasanin, encumbrances, annotations, liens sa property na pinag-iinteresan ninyong bilhin. Dos Compañeras. Kung hindi po ninyo kukunin ito or kung hindi kayo kukuha ng certified true copy at ang pinaniwalaan lamang ninyo ay yung malinis na title na nasa kopya ng title na nasa possession ng seller, no, ng sinasabing may-ari, mananagot po kayo doon sa mga annotations, mga claims, o kung ano man, ng mga burdens and encumbrances na nakasaad o naka-annotate doon sa kopya na nasa pag-iingat ng Register of Deeds. Dos Compañeras. Because, no, hindi ka maituturing na buyer in good faith. Bakit? May obligasyon ka na mag-exercise ng due diligence pero hindi mo ginawa, no? Kailangan po kasi, no, yung kopyang nasa Register of Deeds ang titingnan ninyo. Dos Compañeras. So kung yung kopya na nasa Register of Deeds ay malinaw, no, walang mga encumbrances, no, maliban na lamang doon sa buwis dahil hindi naman po ipana-annotate ng local government unit yung paasanin ninyo or bayarin ninyo sa real property tax, kung wala po itong mga encumbrances doon sa naka-annotate doon sa kopya ng Register of Deeds, malinaw, no? Malinaw na wala po kayong liability. Kung halimbawa, lalong-lalo na kung peke pala yung pinag-ugatan ng titulo noong nagbibenta sa inyo. Kasi kung alam po ninyo na may problema ito pero binili pa ninyo, you are considered a buyer in bad faith and therefore, no? Kung ano man ang sagutin na napasanin ng property na binili ninyo, pasanin nyo na din. Maaari po kayong mawalan ng karapatan sa property. Dos Compañeras. Kaya yung sinasabi na ang nakabili ng lupa na may titulo nasa torrent system ay hindi mananagot sa mga interest o mga pasanin o mga issues, no, o gusot na hindi nakikita sa titulo, ay nag-a-apply lamang po sa buyer in good faith. Kaya ikaw buyer, meron kang obligasyon sa sarili mo para matiyak na ligtas o secured or safe ang pagbili mo sa property. Ayan. Dos Compañeras. Again, no, ang title, ang titulo na na-issue under the torrent system ay indefeasible at conclusive. No, maliban na lamang, no, kung ito ay na-secure, nakuha sa pamamagitan ng panloloko. Ano yung mga klaseng panloloko na ito? Pineke yung deed of sale, pineke yung deed of donation, pineke yung deed of assignment, yung mga ganyan, ano? Kapag ka po yung mga pineke na yan, yun po minsan nai-issuehan ng title, no? Yan. Dos Compañeras. Kapag ka po ikaw ay buyer in bad faith, antemano, no, na ikaw maaring mawalan ng karapatan kapag hinabol ng totoong may interest sa property at napatunayan niya ito, no? So kung halimbawa ay may alam kayo na may depekto, no, lalo na kung nameke pala ay kapamilya ninyo at binili ninyo sa kapamilya ninyo, no? Say for example, kamag-anak ninyo, lalo pa magkasama kayo sa bahay, no? Pwede pong habulin ng taong may interest sa property ang taong naitsapera o napagkaitan ng karapatan sa property. Dos Compañeras. Saan po ba ito isasampa? No? Sa Register of Deeds ba? Hindi po. But, no, pwede po kayo mag-execute ng affidavit of adverse claim. Na yun naman pong affidavit na ito, ipapa-annotate po ninyo sa Register of Deeds. Bakit? No? Para po, no, halimbawa po may nagtatransact, interesadong bumili sa property, automatic, no, notified siya, ay, meron palang ibang nagkiklaim dito sa property na ito. So, hindi ko muna siya bibilhin hanggat hindi nalilinis itong adverse claim o hindi nakakancel itong adverse claim na ito. O kaya naman, no, naisampan na agad ninyo yung kaso, therefore, yun pong tinatawag na notice of lis pendens, no, i-annotate ninyo. Ito po yung notice of lis pendens, kapag ka po naisampan na ninyo ang kaso sa korte, yung docket number at kung ano po yung kasong ito, pati na yung mga partido dito, ay ina-annotate po, isinusulat doon sa likod ng title sa Registry of Deeds. Bakit? Para kung bibilhin ninyo ay alam na ninyo na ay
mayroon palang issue ang property na ito, no? May kaso pala at syempre, yung karapatan ninyo ay nakadepende sa magiging resulta ng kaso sa korte. Dos Compañeras. Ayan. Paano nga? Ito na. Paano nga, attorney? Napatituluhan na. Yan. Kahapon po, tinalakay natin yung reconveyance at saka reversion. Hindi po ba? Yung reversion, kapag ka-untitled ang property, pagkatapos, no, na-secure o gumamit ng panloloko, panggagancho, mga pamimeke, no, ang taong nakakuha ng title nito, yun pong si Director of Lands, no, sa pamamagitan po ng Office of the Solicitor General, ay pwede pong magsampa ng reversion proceeding sa korte. Para saan? Para po sabihin na, oy, mali yan. Nanloko yung tao kaya nakakuha na-issuehan ng title dyan sa property na yan. And therefore, ibalik ninyo sa amin, sa gobyerno, ang property na ito. Ngayon, kung ikaw, no, matagal ka nang nakaposisyon doon sa property, bagaman at wala kang titulo, pero nagbabayad ka ng milyar taon-taon, no, inaari mo ito na talagang sayo na, except na wala ka lang katibayan dahil ang title po ay katibayan ng pagmamay-ari ng property. Pwede kang dumulog sa korte para saan? Para naman po sa tinatawag na reconveyance. Para ma-recover mo ang titulo ng, para maibalik sa iyo ang pagmamay-ari ng property at dapat ipa-cancel mo din para isahan lang. Ipa-cancel mo yung kung anumang dokumento na meron ito. Ipa-cancel mo rin po, ipa-cancel mo po ang titulo na na-issue ng Register of Deeds doon sa property ninyo. At syempre, pwede rin kayo manghingi ng danyos perwisyo. Dos Compañeras. So yun pong pagkakaiba nila. Now, magpatuloy po tayo sa ating talakayan dahil napakarami pong mga questions. Tinutuloy-tuloy ko na lang para at least may idea kayo kung ano yung may general idea kayo doon sa tinatalakay natin tonight. Dos Compañeras. Ayan. So, nabanggit na po natin yung action for reconveyance para po habulin at ipakansela ang titulo at mailagay ang interest ninyo doon sa nawala dahil sa mga panluloko o fraud o pagkakamali, no? Again, no, kapag ka po halimbawa yung property ay naipasa sa ganito po kasi ang nangyayari Say for example, ako ang may-ari ng property na wala akong titulo and I have been in possession. Doon na po ako nakatira, naka-occupy sa property na ito. Ngayon, ginawa for example, ni Het Del Moro ng peking deed of sale. Dahil sa peking deed of sale na ito, si Het Del Moro ay nakakuha ng titulo, no? Totoo. Nakapag-petition siya sa korte, for example, para ma-issuean siya ng title o nakapag-apply siya, for example, ng patent sa DNR, no? Halimbawa po, ibinenta ni Het Del Moro ang property na napatituluhan niya sa pamamagitan ng mga peking dokumento. Ibinenta niya, say for example kay Jackie Resio. Si Jackie Resio, for example, wala naman siyang kamalayan, no? Wala siyang kamalayan na ang mga dokumento palang ginamit ni Het Del Moro para makasecure ng title sa property ko ay peke. Si Jackie Resio is considered a buyer in good faith. And therefore, no, yun pong nabili niyang, yun pong pagkakabili niya ay wala po siyang sagutin dito. Wala siyang pananagutan sa akin. Bakit kanyo? Kasi wala po siyang kamalayan doon sa pamimeke na nangyari and she is considered a buyer in good faith. Dos Compañeras. Say for example, itong si Het Del Moro ay anak niya si Jackie Resio. Halimbawa lang. Tapos, peke ang mga dokumento na ginamit ni Het Del Moro para mapatituluhan ng property ko. Kapamilya niya si Jackie Resio. Binili ni Jackie Resio or pinalabas nila na binili, no? Kaya ginawa ng deed of sale. Maari bang i-set up or gamitin ni Jackie Resio na buyer in good faith po? Ako, binili ko po ang property dahil take note, nag-a-apply lang po ito sa buyer in good faith. No, ibig sabihin, kung ito ay dinonate, ay hindi po ito nag-a-apply. Now, sasabihin ni Jackie, ay binili ko po ito, buyer in good faith. Hindi maaari. Bakit? Imposibleng hindi alam ni Jackie Resio, no, ang pamimeke na ginawa
ng kanyang tatay na si Het Del Moro. Ayun. Dos Compañeras. Ginawan ko na po ng example para mas malinaw at mas madali nating maintindihan. Ang bilis po ng oras, no? Yan. Anyway, nasagot ko na ba yung tungkol kay Gina de Terra? Ask ko lang po, ma'am, yung lupa namin may titulo pero Spanish pa, pero may nagsasabi sa title na 1980 pa. Nagsasabi na may title sila 1980 pa. Legit po ba ang title nila? Paano po yung amin na nauna na po kami? Huwag po kayong aalis sa property, no? Kung kayo po ang nakaposisyon dito, wag po kayong aalis. Bakit kanyo? Paano po kaya niya napatituluhan yung property na kung kayo ang nakaposisyon dito? Take note, para makapag-apply ng title sa property, kailangan po ba, di ba? Dapat noong araw, dapat ay naka-30 anyos na kayo na in possession or naka-occupy sa property. Yun ang sinasabi ng lumang batas. Pangalawa, no, before the effectivity of the confirmation of imperfect title. Pangalawa, dapat po, di ba, magpakita sila ng title. Hindi yung sinabing, may title kami dyan. Ipakita nyo, nasaan ang title nyo? Kapag nakita niyo yung title, tingnan po ninyo, i-verify po ninyo doon sa Register of Deeds. O totoo po ba ang title na ito? No? Pwede rin po ninyong tingnan yung pinag-ugatan ng kanilang titulo. Ay malay nyo, meron palang nag-execute pala yung kamag-anak ninyo, nag-execute po pala ng deed of sale o kung anumang deed of conveyance yan, kaya napunta sa kanila. Pero matitrace nyo po ito. So wag po muna agad kayong basta-basta aalis. Dos Compañeras. Now, ang tanong, kung halimbawang totoo nga po yung title nila, pwede nyo po bang questionin ito sa korte? Ayan. Dos Compañeras. Yan naman po ang sasagutin natin sa ating pagbabalik. Pero again, meron pa tayong DZRH Malakas promo question. Ang tanong, true or false, ang principle na ang sino mang nakabili ng isang lupa under ng torrent system ay hindi mananagot sa mga gusot na di nakikita sa titulo ay applicable lamang sa buyer in good faith. Ipadala po bilang private message sa DZRH Dos Compañeras together with your name, may GCash number at kung nasaan po kayo, at may pili tayo ng isang mananalo ng 500 pesos tonight. Dos Compañeras. Magandang gabi sa iyo, Norby Maamo, Joseph Abalos, Eva Duques, si Jason Abulencia at Rico Bagisi. Gayun din, Narciso De Villa, Larry Tago. At magbabalik pa pang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala? Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po nagsasolang panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. At syempre tinatalakay po natin, bakit ba ako meruto tiyang? Okay, at syempre tinatalakay po natin yung mga paghahabol sa property niya na iparehistro ng iba. Dos Compañeras. Dahil nga po napakalawak ng sinasaklaw ng ating talakayan, ano pa lang yung nasasagot ko? Hindi ko pa natapos yung question ni Gina de Terra, yung question niya, paano ba ang pwede nilang gawin, no? Actually, mahalaga po siguro na talakay natin yung tungkol ulit doon sa quieting of title. Ano bang ibig sabihin ito, no? Iko-correlate ko po ito doon sa question ng isa nating tagapakinig dahil, no, nasaan na ba yung question niya? Kasi meron pong question dito tungkol doon sa may title po sila. Tapos may title din po yung iba, parang nagkakaroon ng doble-doble mga titulo, kaya nga po napakahalaga, again, alerto po tayo, even the announcements doon sa ating City Hall, sa bulletin board ng ating City Hall, mga notices, yan po yung iba nag-a-apply ng title, yung iba naman ay tawag doon, subject na sa auction ang property. Yan po, napakahalaga din yan. Kaya tinitingnan po ninyo, baka mamaya kasali na yung property ninyo doon. Importante po na alam natin, yung mga nangyayari, importante, may mga pagkakataon din, mahalaga din na, may role din ang pagiging marites, di ba? Dos Compañeras. Magandang gabi po muna, Direk Lionel Benjamin. Magandang gabi po sa inyo. Okay, so may question kasi dito, hinahanap ko yung question dahil pasensya na kayo mahina ang kalaban, ang daming mga questions hindi ko na po mahabol ang lahat. Hindi ko na mahabol ang lahat dahil napakarami po ninyong mga questions. Paano ko ba ito hahanapin? Sobrang dami na. Anyway,
Yun pong halimbawa meron pong cloud sa inyong title, no? May gumugulo, bagaman at halimbawa ito ay yung interest lang ninyo. Meron lang kayong interest sa property, hindi naman registered ang property under your name, but you have been in possession of a property in the concept of an owner. Remember, yesterday we discussed about the ocean possession, open, continuous, exclusive, adverse, and notorious possession. Kapag ka po ganyan, at tapos merong mga peke, may mga peking dokumento o kahit pa peke nakuha na ng title dahil nga po sa mga peking dokumento o pinalabas na may mga transaksyon pero hindi naman nangyari. Ito po yung tinatawag na quieting of title. Dos Compañeras. Ibig po sabihin there is a cloud o merong nagpapadilim o nagpapalabo sa inyong karapatan sa property. Kaya kapag ka po nagsampa kayo ng action for quieting of title, petition for quieting of title in court, hindi po ito nag-prescribe, ibig sabihin anytime, pagka may nag-create ng cloud o ng pagdududa sa inyong title, sa inyong karapatan, pero established naman ito, no? Maaari po kayong magsampa ng petition sa korte para, no, sa ganito pong sitwasyon, kapag ka na-quiet ang title ninyo, yung lahat ng dokumento o even the title na issue bago ang pagdesisyon ng korte o bago ang pagsasampa ninyo ng hakbang sa korte para sa quieting of title, lahat yun mababaliwala at idideklara ng korte na wala yang silbi, hindi yan totoo, hindi yan maaring igiit against dito sa totoong nagmamay-ari or may interest dito sa property na ito. Dos Compañeras. Kaya nga po, sabi nga ni Gael Enriquez, dapat maging alisto. Yun, pasensya na kayo. Bakit po ganoon? Habang tumatagal ang discussion, lalong dumadami ang inyong mga questions. Okay. Meron pang question. We have 3 minutes left, no? Dahil ito yung question ni Ito pala yung kaso ng quieting of title. Si Vanny, ask ko lang po sa lupa namin, more than 100 years na po kami sa pamilya. Sa aming pamilya, mula pa po sa great-great-grandfather ko. May nag-send po sa amin ng demand to vacate. Ito na pa yon. So, you go for quieting of title. There is cloud in your title and therefore ipapadeklara mo na, wala yan. Hindi yan nagka-count at hindi yan dapat na pinapansin, nililinaw ng korte na ito ang totoong may interest sa property, ito ang totoong nagmamay-ari ng property, and i-disregard na yung mga kung ano man dokumento, even the title sa property na yan. But you have to consult your lawyer, no? Kasi kanya-kanya po ng diskarte ang mga abogado. But sa akin, kung ako ang didiskarte sa case ninyo, quieting of title lang po ito. Dos Compañeras. Ang bilis po ng oras. Pasensya na po kayo. I-screenshot ko na lang po yung mga questions niyo at ipagpapatuloy natin dahil bukas po at tatalakayin naman natin yung pananakop ng portion ng property but still relevant po sa ating talakayan. Ito si Mary Grace. Attorney, itatanong ko lang po ito, yung lupa na mana namin sa mama namin, tax deck lang, pero tax deck lang po yung mana niya, pero yung mama namin sa mga magulang niya. Ang ate po namin, nakasakasama ng mama namin, ang napagawan po niya ng title sa DNR. Bali, hindi po kami nakasama. 5 po kami magkakapatid. Ano po kaya ang pwede namin gawin? No, hindi po ba binanggit na natin na bilang kayo ay tagapagmana, kayo po ay may karapatan sa property, no, kung nawala ng mama ninyo. And therefore, no, kayo po ay kung halimbawa po hindi pa nalilipat sa isang ibang tao ang titulo ng property, ibig pong sabihin you have 2 years within which kung nailipat na, since nakuhanan na po ng title, you have 2 years within which habulin ang property. But kung hindi pa po ito nalilipat, no, mayroon pa po kayong pagkakataon na habulin ang property, no, habang hindi pa po naililipat ito sa buyer in good faith. Dos Compañeras. Ngayon, no,
By the way, meron pa rin pong isang opsyon, no? Dahil meron pong tinatawag na implied trust, no? Kung meron pong by fraud or by mistake na patituluhan niya nakuha na ipangalan sa kanya ang title ng property, you have 10 years within which to go after the property. Habulin po ninyo. Wag po ninyong hahayaan na mamunini lang yung sino mang may gusto sa property na dapat sana meron kayong karapatan. Hindi ko pa naubos ang questions, nabasa lahat ng mga questions niyo, ini-screenshot ko po. But sa atin pong tanong na true or false, ang principle na ang sino mang nakabili ng isang lupa under the torrent system ay hindi mananagot sa mga gusot na hindi nakikita sa titulo ay applicable lamang sa buyer in good faith. And the answer is true. Yung mga sumagot po ng false ay hindi nakikinig, not listening. Okay, congratulations sa iyo. Sumagot po siya ng true. Ang GCash number niya, hindi ko na po babanggitin, pero siya po ay taga Quezon City. Congratulations sa iyo, Jerisa May Vargas. Congratulations sa iyo. Ang tabayan po ang susunod na programang Lunas at Lunas Extension. Sa ngalan po ng aking mga nakasama tonight, nag-a-assist sa atin si Gael Enriquez, gayon din si Het Dalmoro. Ako po ang nagsasalang panyero ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang tabayan po ang susunod na programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dos Compañeras.